Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na, mga tol, One Piece Chapter 1153, gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito bilang suporta sa ating channel. Sa wakas, ang Conqueror's Haki ni Joy Boy na nakaimbak sa loob ng 800 taon ay tuluyan ng pinakawalan. Si Imo ay napaluhod sa matinding takot, at kasabay nito lumabas ang isa sa pinakamasakit na flashback, ang malalim na ugnayan nina Joy Boy at Emeth. Pagkatapos ng brutal na pag-ataking yun kay Saint Saturn, sumabog sa tuwa ang buong higanteng grupo. Hindi na napigilan ni Jewelry Bunny ang emosyon, bumuhos ang luha habang tuluyang gumuho ang kanyang damdamin. Sa wakas, nakaganti siya laban sa demonyong si Imo sa kanyang pamilya. Si Luffy naman ay humahalaklak, todo puri sa ipinakita niyang tapang. Si Bartholomew kung matahimik lang, may bahagyang ngiti sa mukha habang pinapanood ang anak na tumayo laban sa kanyang mapang api. Biglang may napansin sina Dory at Brogy na bumabagsak mula sa itaas. Samantala, ang Thousand Sunny ay desperadong humihiyaw, humihingi ng saklolo. Kailangan nila ng tulong sa paglapag, hinigpitan ni Zoro ang hawak sa espada. Ramdam ang papalapit na panganib, nagpatuloy ang broadcast ni Vegapunk. Ang mga patuloy na sumusulong kahit walang pahinga ang pinakamalapit sa katotohanan. Itinaas niya ang malaking tanong, nagkataon lang ba ang lahat o sadyang kinalkulan ni Roger ang buong plano at inactivate ito sa kanyang huling sandali? Sa iba't ibang dagat, nagdiriwang ang mga pirata, may mga himatay na natamba habang ang buong mundo ay nagwawala sa mensahe. Ngunit binalaan ni Vegapunk, walang garantiya na ang makakahanap ng kayamanan ay aayon sa kagustuhan ni Joy Boy. Isang mabigat na pahayag lalo na kung sino-sino ang karera papunta roon. Sa Hachinoso, balisa ang mga tauhan habang wala si Blackbeard. Sa Red Force, pinagsasabihan si Shanks dahil sa sobra niyang pag-inom pero wala siyang pakialam. Sa Cross Guild, pinupuri ng mga tauhan si Buggy, lubos siyang naguguluhan sa biglaang paghanga. Sinasabi nilang nauunawaan na niya ang bigat ng kanilang tinatahak at ang lawak ng pangarap ng kanilang leader. Alam ni na Crocodile at Dracula Mihawk na puro bola lang yun. Ayon kay Vegapunk, halos hindi na maiiwasan ang paparating na hinaharap. Nakataya ang kapalaran ng mundo, kung sino ang makakahanap ng One Piece, siya ang magpapasya ng lahat. Nayanig ang mundo sa ideya na nasa kamay ng mga pirata ang kapalaran. Natakot ang mga tao sa iba't ibang isla, pero ang mga pirata nabaliw sa tuwa. Totoo ang One Piece at mas dakila pa kaysa sa inaakala. Sa Impel Down, nagngangalit ang mga kriminal sa biglang isiniwalat. May bantay na nagtanong kung bakit narinig ng mga preso ang broadcast. Ipinaliwanag na na-hijack ang lahat ng Denden Mushi at masyado silang mahalaga para patayin. Maraming Marines ang nakaramdam ng pagtataksil, sinusumpa ang pangalan ni Vegapunk. Naalala ni Kobe ang una nilang usapan ni Luffy tungkol sa pagiging Pirate King. Nagpasya si Kobe, pipigilan niya ang kaibigan niyang tuparin ang pangarap. Sa harap natin mismo, tila nagiging susunod na garp si Kobe. Pinagalitan ni Buggy ang kanyang mga tauhan sa pagsasabing kanya ang mundo. Natakot sila pero bigla ring naisip ni Buggy, hindi nga ba? Nabaliw sa paghanga ang Cross Guild, handang sumunod sa kanya hanggang impyerno. Sa likod, tahimik na nakaupo sina Dracula Mihawk at Crocodile. Inutusan ni Crocodile si Buggy na umupo at sumunod naman siya. Tinawagan ni Katerina Devon si Blackbeard tungkol kay Caribou. Nangako si Caribou ng mahalagang impormasyon, maganda ang mood ni Blackbeard. Isama niyo siya. Kapag walang kwenta ang impormasyon, ako mismo ang papatay sa kanya. Nagpatuloy si Vegapunk. Binanggit si Joy Boy ngunit biglang naputol ang broadcast nang umatake si Topman Warcarry. Tinawag ng mga higanti mula sa barko ang malaking robot. Tuluyan nang nasira ang broadcast snail. Sina Princess Shirihoshe, King Neptune, Rebecca, at Princess Vivi ay napatigil sa panunood. Sa kabila ng sakripisyo ni Atlas, hinahabol pa rin ang Sunny ni Marcus Mars. Nakiusap ang crew kay Zoro na may gawin. Muling naghanda ang dalawang swordsman para sa banggaan habang ang iba ay nag-aabang ng kapahamakan. Humingi ng tawad si Emeth kay Joy Boy, nag-alala si Luffy para sa higanteng robot. Gusto ring humingi ng tawad ni Emeth kay Luffy, alam niyang hindi nabuhay si Joy Boy. Nagtaka si Luffy kung napagkamalan lang ba siya, pero sabi ni Emeth,
Kamukha niya si Joy Boy at may alaala siyang bumalik mula sa isang araw noon. Muling nag-regenerate si Saint Saturn, umaasa si Emeth na mapapatawad siya ni Joy Boy. 4 sa 5 elder ang papalapit na, nang hinayang si Emeth na bigo siyang gawing hari si Joy Boy, lalong nalito si Lupi. Tinanong ni Emeth ang pangalan ni Lupi, ibinigay ni Lupi ang kanyang pamilyar na pagpapakilala. Napansin ni Emeth ang dihinayla ni Emeth ang isang cord sa loob ng kanyang katawan at biglang sumabog ang kapangyarihan. Tumawa siya habang kumakalat ang lakas, nakilala ni Lupi ang aura ng Conqueror's Haki. Maraming Marines ang agad bumagsak, nagpasalamat si Emeth kay Lupi dahil narinig niyang muli ang Drums of Liberation sa huling pagkakataon. Ang nakakagulat, iniimbak ni Joy Boy ang sarili niyang Conqueror's Haki sa loob ni Emeth. 8 siglo ang nakalipas, hinihintay ang eksaktong sandaling ito. Kumalat ang haki lampas sa isla, sinabi ni Emeth kay Lupi na huwag siyang mamatay. Hinding-hindi niya hahayaang mangyari yun, naramdaman ng lahat ang kapangyarihan. Buong fleet bagsak, pinipigilan ni Vice Admiral Dull ang sarili habang nilalabanan ang matinding lakas. Si Vice Admiral Pomsky ay napatanong kung sino ang pinagmula ng kapangyarihang ito dahil hindi talaga ito humihina. Tinamaan ng buong buo ang 5 elder, sa isang iglap, nabura ang kanilang mga halimaw na anyo. Wala silang nagawa kundi umatras pabalik sa Holy Land. 3 ang sabay-sabay na dumating roon habang si Marcus Mars ay naroon na mula pa noong itinapon siya ni Lupi. At ito ang nakakagimbal na kaluhad si Imo, sumisigaw sa sindak. Nagmadaling lumapit ang isang tagapaglingkod para alalayan siya. Hirap na hirap huminga si Imo, nanginginig matapos maramdaman ang presensya ni Joy Boy. Pagkalipas ng daan-daang taon, tuluyang bumagsak si Imo, isang ganap na pagguho. Para sa akin, malinaw na malalim ang koneksyon ni Imo at Joy Boy, sapat na ang maramdaman ang haki ni Joy Boy kahit matapos ang mga siglo para magdulot ng ganitong pagkasira. Hindi ito usapin ng lakas, takot ito, dalisay na takot. Sa wakas, nakalapag sa tubig ang Thousand Sunny, masayang-masaya si Lupi nang makitang ligtas ang lahat. Nagtataka ang crew kung nasaan na ang mga halimaw, walang kaalam-alam si Lupi sa nangyari. Sina Dory at Brogy ay hindi makapaniwala sa nasaksihan nila. Isang robot na may haki na kayang magpa-vanish ng mga halimaw. Masaya ang Straw Hats na buhay pa sila, hindi kailanman mababaliwala ang mga sakripisyo nina Atlas at Edison. Tahimik pa ring nakatayo si Saint Saturn sa harap ni Emeth. Flashback, naalala ni Emeth ang araw na tinawag siya ni Joy Boy. Sinabi ni Joy Boy na dumating na ang oras, ipinaliwanag niyang iipunin niya ang kanyang haki at isil ito sa loob ni Emeth dahil alam niyang mabubuhay pa si Emeth nang mas matagal kaysa sa kanya. Inamin ni Joy Boy na hindi siya laging makakasama para tumulong. Nalungkot si Emeth, ngunit sabi ni Joy Boy, darating ang panahon na mapapahamak si Emeth o may isang taong gusto niyang iligtas. Kapag dumating yon, maaari niyang kalagin ang buhol. Noong panahong yon, may X na marka ang mga braso ni Emeth. Natuwa si Emeth sa ideyang tutulungan siya ni Joy Boy balang araw. Kinumpirma ni Joy Boy na ililigtas niya ang kaibigan mula sa nakaraan. Kahit mamatay pa si Joy Boy, mararamdaman pa rin ni Emeth na kasama niya ito. Pinayuhan siya ni Joy Boy na matagal pa iyon mangyayari. Walang problema kay Emeth, ang tanging hiling lang niya, sana huwag siyang mag-isa. Sa huli, tumawa si Joy Boy. Ang pagpapakawala ng haki ngayon ang patunay na tinupad ni Joy Boy ang kanyang pangako. Pagkatapos ng 800 taon, pinuprotektahan pa rin niya ang kanyang kaibigan. Si Joy Boy ay hindi lang isang alamat na mandirigma. Isa siyang kaibigang tapat sa pangako, handang magprotekta sa mga mahal niya kahit umabot pa ng 800 taon. Iyan ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. So, ayun na ang kabuuan ng video natin. At kung nagustuhan mo, ay huwag mo sana kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime, and see you guys again on my next video.